Good morning mga kachabi. Para sa video ko ngayon, i-share ko sa inyo yung weight loss journey ko. Bale, i-update ko lang kayo doon kung nabawasan pa ba ako ng timbang. Nagtimbang kasi ako ulit itong week na to. After nung naka 30 days ako, kailan ba yun? 30 days. Ano yun August 12 mga kachabi. August 12 yun. Tapos yung nagtimbang ako ulit kahapon August 14 nagtimbang ako ulit. Noong August 12 yung timbang ko ay 96.3 kilograms. Tapos kahapon, Biyernes, wala lang, sabi ko, feeling ko nabawasan pa ako ng timbang kasi mararamdaman nyo kasi yung mga lumuluwang yung mga damit nyo, tapos para kayong gumagaan. Tama nga ako. Ang kasalukuyang timbang ko ngayon 95.8 kilograms. Nabawasan pa rin ako, kahit konti lang nabawasan pa rin ako. Ito kasi pagka-caldef namin mga kachabi, na-curious lang talaga ako. Nakita ko kasi ito sa isang grupo sa FB, sa Facebook, yung calorie deficit group. Marami dong mga yung mga pictures na may resulta sila na before and after. Merong mas malalaki pa sa akin. Talagang pumayat sila. Ang ganda ng mga, asin gumanda yung mga katawan nila, bumata itsura nila. Pero syempre bonus yun. Hindi talaga yun yung naging habol ko sa pagkakaldef ko. Kasi meron din doon sa grupo na yun yung mga maintenance medicines nila, yung iba nawala na, hindi na sila nagme-maintenance, yung iba nabawasan. Ang habol ko mawala, matanggal. Sana hopefully pagka naabot ko yung goal ko, na sa ngayon ang goal ko ay 80 kilograms lang. Kung maabot ko yun, tapos magpa-check up ulit ako, may magpa-blood chem ako, punta ako sa aking doktor, tapos biglang maganda yung resulta, biglang tanggalin na niya yung mga maintenance. Malaking tulong kasi sa amin yun dahil magastos din kasi pagka merong maintenance medicine. Siyempre, buwan-buwan bumibili ka ng pang-cholesterol, ako kasi, ang maintenance ko pang-cholesterol tsaka yung sa high blood para sa amin, mahal din yun kung mapupunta na lang yun sa pagkain namin tsaka sa ibang expenses namin, mas maganda. Kaya yun talaga yung naging ko sa pagkakaldef. Pangalawa, kasi hindi ko na rin maisintas yung sapatos ko. Yung asawa ko pa yung nagtatali, parang sabi ko, ano ba to? Nakakaya, burat bilang mo, kalalaki mong tao, asawa mo yung nagsisintas sa'yo pagka nandun kayo sa labas, natanggal yung sintas, kasi nga hindi na ako makabend dahil malaking tiyan ko. Pero nung nagsimula ako sa Caldef, maganda naging resulta sa akin. Sandali lang mga kachabi, umuulan yung sinampay ko, check ko lang, yun, sorry na putol, kasi biglang umulan naglalaba ako ngayon. Ayun na nga, yung ngayon hindi na ako nagpapatali ng sapatos. Ibig sabihin, kahit konti nagkaroon ng progress kasi galing ako sa 103 kilograms at ngayon 95.8 kilograms na lang ako. I-compute na lang yan ninyo yun, mahina ako sa math siguro mga 8 kilos ata yun na nawala sa akin. Malaking bagay yun mga kachabi para sa katulad ko na mataba ako, ganyan nawalan na ako ng pag-asa magpapayat dati pa ganyan nung nakita ko nga yung Caldef group nagkaroon ako ng kumbaga liwanag sa pagpapayat nang hindi nagugutom. Nga lang hindi sa hindi nagugutom kasi nagugutom din ako pag nagka-Caldef ako. Yung nang hindi tawag sa ganun, hindi mo nililimit yung sarili mo na ito lang ang kainin mo. Lahat kinakain ko pa rin mga kachabi. Yung mga dati kong kumakain ako ng chocolate, ice cream, lahat ng kinakain ko dati, pizza, yung mga ganun, mga Jollibee, Inasal, McDo, yung mga ganyan, kinakain ko pa rin ngayon. Yun nga lang,
portion eating yan. Konti na lang. Kumbaga, kailangan pasok siya doon sa CalDEF ko per day. Ang CalDEF ko kasi 1.9 per day. Basta pasok siya doon, okay. Kahit anong kainin ko mula sa almusal, tanghalian at hapunan. Katulad yan sa mga videos na nandiyan sa channel namin na ginawa kong po yung mga kinakain ko mula ng almusal hanggang gabihan, nandun lahat. Tignan nyo na lang kung anong masasabi nyo. Kasi problema lang sa akin, hindi ko na-hit yung protein. Wala kasi akong pambili ng whey protein na powder, yung mix. Mahal kasi. Kung pipilitin ko naman sa pagkain, medyo mahal. Kasi kailangan ko para magkaroon ng mataas na kailangan ko maraming egg whites, tapos manok. Syempre pag gagawin ko yun, mauubos yung pagkain namin sa isang linggo. Mauubos ko agad, imbis na isang linggo ang itagal ng namin, baka 2 araw lang, mauubos ko na yung supply namin ng pagkain, ng mga grocery. Ayun na nga mga kachabi, itong video ko to, yung ginagawa kong video, para to sa mga katulad kong nagsisimula lang sa CalDEF, calorie deficit na weight loss journey. Pwede nyo subukan kung gusto niyo, pero sasabihin ko sa inyo na hindi siya madali sa una kasi talagang mag-a-adjust yung katawan ninyo medyo manghihina kayo, ganyan. Pero sa akin kasi nangyari yung parang first 2 weeks ata o 1.5 weeks nang bago ako naka-adjust dun sa pagbabawas ng pagkain. Kasi syempre galing ako sa sobrang taas na calories na kinakain, tapos biglang gagawin 1.9, medyo yun sa katawan. Pero basta magano lang kayo doon sa Google, yung TDEE, yung daily energy expenditure, yung total daily energy expenditure sa Google. Nyo lang yung input nyo lang doon yung hinihinging info nung site na yon. Tapos pinakuha nyo na yun kung ilang calories ang inaan nyo per day. Punta kayo kay ChatGPT, tapos sabihin nyo na sa kanya kung anong magandang calorie deficit para sa inyo, para bigyan kayo. Tapos kung ano ibigay niya, sundin nyo lang yun. Huwag kayo lalagpas. Hanggat maaari, kung katulad ko 1.9, okay lang yung 1.9, pantay, sakto. Okay yung bawas. Mas maganda, mas bawas. Pero huwag nyo namang i-deprive yung sarili nyo na talagang gusto nyo na pumayat ng, nagsimula kayo ngayong Lunes. Gusto nyo linggo, sexy na kayo, malabo pa sa sabaw ng pusit yung mga kachabi. Hindi mangyayari yun. Sa akin, tingnan nyo naman, unti-unti talaga yung pagbawas ng timbang ko. Siguro sa first 2 weeks niyo, yun, medyo malaki yung yung magiging bawas niyo dahil yung tinatawag nila na yung water retention ng katawan niyo, yung baka tubig niyo na nawawala lang. Susunod yung taba niyo na. Tapos pagka nandun na kayo sa sa journey niyo, wag kayong hindi mag-exercise kahit wag parang meron kayong tawag doon, parang meron kayong pondo or sa buffer na tinatawag na. Halimbawa, kunyari ako 1.9 calories, so bawas na ako ng mga 600 calories dun sa aking 2.5 kasi ako yung ko sa TDE, 2.5 yung calorie TDE sa expenditure ko, energy expenditure 2.5. So naging 1.9, so nabawasan ako ng 600 calories. So 600 calories, 'di ba? Kakain kayo hanggang 1.9 lang. So nabawasan na kayo ng 600 calories. Tapos mag-exercise pa kayo. Mag-walking kayo, magbubuhat kayo ng weights, maglilinis kayo ng bahay. Basta gumagalaw kayo. Tapos i-check nyo kung ilang oras yung na exercise niyo. Kung meron kayong smartwatch, tignan nyo doon kung ilan yung, hindi ko lang alam kung accurate yung smartwatch. Ang ginagawa ko lang, binibigay ko lang kay chat yung aking ginawang exercise nung araw na yun. Kunyari, nag-walking ako, sasabihin ko lang kay chat, chat, nag-walking ako ng 1 oras, brisk walking,
Tapos may konting mga pataas, pero mostly patag lang. Tapos siya nang bahala mag-compute doon. Kumbaga, sasabihin niya sa inyo kung meron kayong, sige, yung workout mo ngayon, naka-burn ka ng 200 to 300 calories. O di, ang mangyayari, di 600 calories plus 200 to 300 calories, di meron na kayo 900 calories na nawala sa araw na yun. Kaya, mas malaki. Pero, wag nyo naman, pwede nyong gawing buffer yon. Kunyari, para dagdag do sa kakainin nyo sa araw. Kumbaga, pwede yung 1.9 nyo, i-add nyo yung nawala nyong calories. Kunyari, nawalan kayo ng 200 to 300. So, gagawin nyo, i-add nyo dun sa 1.9 yun. Kunyari, 200 calories, i-add nyo sa 1.9 yun. Di magiging 1,100 calories o 1,200 calories kung 300 calories na yun ang pwede nyong kainin. 2,000 pala, 2,100 calories to 2,300 calories. Huwag yung gagawin yun. Kasi mas hindi ko lang alam, hindi kasi ako nutritionist o magaling sa ganyan o coach. Pero parang lang pagka may magandang buffer kayo, isipin sige, dagdag ako kain. Kain ako ng burger, kain ako ng ganito kasi meron ba akong 2,100, 2,200 calories pa. Pero dahil nag-workout ka, dahil sa isipin mo, nag-workout ako kaya okay lang. Kaya pwede ako magtaas. Huwag ganun. Ang buffer niyo for emergency lang. Kunyari, nagluto kayo ng pagkain, tapos yung oil na ginamit nyo, hindi nyo na nasasabi dun sa app na ginamit nyo o kay ChatGPT. Kasi yung oil din kasi, ang 1 tablespoon, meron din siyang 120 calories ata, hindi ako sure i-google nyo na lang. Parang gano'n, isipin nyo 1 tablespoon lang ng mantika. Siyempre pag nagluluto ko ng itlog, medyo 2 tablespoon ang ginagamit kong mantika, so dadagdag sa calories yun. Doon ko na at least meron akong buffer. Kung sumobra man yung kapusin mali yung aking computation na masabi yung kay chat, at least meron akong buffer. Hindi ko siya ginagamit pang emergency lang yung aking exercise na calories na nawala. Meron kayo 900 calories na nawawala per day kung nag-exercise kayo, kung araw-araw kayo nag-walking. Diba? Hindi yung taas ang buffer nyo. Mas maganda yung magiging pagpayat nyo, mas mabilis. Basta kung ano yung calorie nyo per day, sundin nyo lang yun, huwag yung dadagdagan. Kahit pa na nag-exercise kayo. Pero darating sa punto na talagang lalabanan nyo yung gutom. Ngayon, pag ginugutom kayo, humanap kayo ng paraan na kumain na mababa lang yung calorie intake nung kakainin ninyo para hindi masyadong magpa-pile up doon sa calorie deficit niyo. Kunyari ako, pag ginugutom ako, kung meron akong meron kaming prutas na available, kakain ako noon. O kaya, madalas kasi ang itlog, yung puti lang ng itlog. Yun yung kinakain ko. Pang lang sa gutom. Kasi kung halimbawa ako kasi allowed lang ako ng hanggang 4 na itlog. Ang 4 hanggang 5 itlog. 3 whole eggs, 2 whole eggs, tapos 3 itlog na puti. Yung dilaw tatanggalin ko na yun. Bawal na yun. Yun yung alam ko. Pero hindi ko nagagawa yun dahil siyempre mahal din na itlog kasi nagagawa ko pag nagugutom ako. Kaya pagka meron kami chichirya, tatanungin ko chat, ilang grams ang pwede ko kainin. Halimbawa, meron kayong chichirya, meron kayong tortillos, meron kayong oishi, meron kayong Pringles, o ano man chichirya na meron kayo. Tanong nyo kay chat, pakita nyo, picturean ninyo, isa nyo sa kanya, tapos sasabihin, meron yung nutritional value sa likod Picturean nyo rin yun, isa nyo sa kanya, tapos siya nang bahala. Sasabihin niya, itong grams na to, ito ang kainin mo. Kunyari, sasabihin niya, 30 grams lang, pwede ka kumain nito. Hindi makaka-apekto ito masyado sa hindi tataas yung calorie intake mo. Kaya meron ka pang makakakain ka pa ng masarap pagdating ng tanghalian o hapunan. Depende ko sa kayo
gutumin, kung anong oras kayo gutumin. Yun pa pala, black coffee. Ako nagba-black coffee ako eh. Naglalagay pa rin ako ng asukal. Kasi nung umpisa, tinatry ko yung pure black coffee. Hayop sa pait. Hindi talaga. Kasi sanay ako sa 3-in-1 eh. Ewan ko. Hayop talaga sa kapait. Hindi ko alam. Ganun pala lasa pag walang asukal. Dahil sanay ako sa 3-in-1. Masarap kasi yun. Ngayon, black coffee ko, naglalagay ako ng 1 teaspoon na white sugar. Yun lang. Yun lang ang kape, O kaya, kung hindi ako nagkakape, nagtsatsaa ako. Ang tsaa kasi halos 0 calories yun eh. Yung black coffee, 0 calories, halos 0 calories din yun. O yun, nalalagyan ng suka. O yun, mga kachabi, tingnan nyo na lang dyan sa ending ng video, yung naging resulta ng aking pagtitimbang. Weight loss pala, makikita nyo dyan na totoo. Baka kasi may magsabi, sinasabi ko lang, at least meron tayong resibo na tayo nagtimbang. Ito din yung naging timbang ko ngayon. Tapos i-update ko kayo ulit next week kung ano pa yung ano ba yung magiging resulta ng aking weight loss journey, kung bababa pa ba yung timbang ko o mamimaintain lang, pareho lang o tataas. Kasi sabi ni chat, hindi naman daw pareho na bababa kang timbang, minsan magkakaroon ka ng plateau, o kaya tataas ka, depende sa sodium na nakain mo. Kasi pag may maraming sodium, nagkakaroon ng water retention. Kaya pala yun, mga kachabi. Kaya ngayon gumagawa na ako ng sarili naming almusal. Meron akong longganisa, meron akong tapa. Susunod gagawa na rin ako ng luncheon meat tsaka hotdog na homemade, na mababa ang sodium, walang preservatives, walang MSG, all natural. Yun ang ginagawa ko palagi, all natural. Yun ang kinakain namin para nakakatulong sa amin. At least wala kami masyadong magiging water retention. Naglalagay din naman ako ng asin, pero napakakonti. Kumbaga medyo matabang talaga yung namin, mga ulam namin. Pero nakasanayan na rin namin. Ayun, mga kachabi, kita-kita next week sa aking weight loss journey. Bye-bye! Yun, mga kachabi, susubukan ko magtimbang ngayon. Ayun, i-awareness. Hindi pa dapat ngayon yung pagtimbang ko, pero wala, gusto ko lang magtimbang. Tingnan natin kung para feeling ko gumang ako eh. Dali, papakita ko sa inyo. Ayan na, inanda ko na yung timbangan. Tingnan natin kung i-focus natin mas malapit. Iyon 95.8 mga kachabi, bumaba na naman ako. Galing ako 96.3. Iyon di ba? Galing ako 96.3. Ngayon 95.8. Talagang gumagana yung Caldep despite na kumakain ako ng ano. Pero hindi sobra. Pero yun, bumaba yung timbang ko. Okay mga kachabi, next week ulit. Bye bye.